mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng July 2024. Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong reading, eh baka mag-resonate sa someone na kakilala nyo. So, pwede itong mag-resonate sa puso nyo. Magulang, anak, kapatid, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak in general. Magsimula na tayo. So, yung kwento natin dito, lalaki naman. Jowa niyang bagets. Ito, 40 to 59 years old. Ito naman, bagets talaga. Teenager. Break na sila. Pero wait lang. May Ten of Pentacles tayo. Parang pinag-break sila ng magulang nitong bata. So, sa madaling salita, break na sila. Nang dahil sa pamilya. Yun ang cause ng breakup. Pamilya. Pinag-break sila ng pamilya nito. Pero mahal pa nito. Ito. Pero ito, parang tinatry niya ng kalimutan to. Itong bata. Ayan, itong Knight of Cups. Tingin ko kaya tinatry niya ng kalimutan itong bata kasi may dumating sa buhay niya. Bago. Ito naman ng edad 20 to 39 years old. Ito, kasi nagkaroon siya ng maraming option dito. Pero, ito na nga, dumating na. So, kaya, nag-reverse. Ang problema, di sila palaging magkasundo. Itong dalawa. Pero kahit ganun na, hindi sila palaging magkasundo, nagkakabati pa rin naman dito. So, sa madaling salita, away-bati sila. Itong dalawa. Ano matanong? May tatlong tao kasi. So, hindi ko alam kung kanino. Sitwasyon na i-clear ko dito. At sino yung bida? Ito talaga yung nasa bida. Yung isa, sino partner niya? Sabagay, wala na sila nito. Kaya dito na lang. Silang dalawa na lang. Anong mensahe nito sa bata? At anong mensahe nitong bata dito? Saka ko i-clear to. So, dun muna tayo sa bata.
I have to deal with my pain to be able to open my heart to love again. So, ayun nga eh. Break na kasi sila, di ba? Pinag-break ng pamilya niya. So, kailangan daw niya mag-deal sa pain ng breakup nila para mabuksan niya ulit ang puso niya na magmahal ulit. Sikreto siyang obsessed dito sa lalaking to. Oh, other people interfering and trying to control me. Oh, ang galing oh. Tumutugma sa reading ko. Ito yung family oh. Kasi nga sabi ko pinagbe-break sila. So, yung other people dito, ito yun yung family niya. Oh. Sarili niyang family. Wow, ang galing oh. Nagtugma. So, may mga ibang tao daw na tawag dito, nag-i-interfere o nangingialam at sinusubukang kontrolin siya. So again, yung magulang yun, tingin ko. O sarili niyang kapamilya. Ito. So anong mensahe naman ng lalaki dun sa bagets? Oh. Sabi nito, I hope to have a future with you one day. So, kahit may iba na siya dito, oh, may feelings pa siya sa bagets na para bang maasa pa rin siya somehow na magkaroon pa rin sila ng future. Kaya lang nga eh, ayaw sa kanya ng pamilya ng bagets. Kaya hanggang asa na lang siya dito. Sabi nga dito, maybe we are better off separated. So, tulad nga sabi ko kanina, break na sila, di ba? At dumating na tong isa. May dumating na isa. Ang galing, tumutugma. Oh. So, feeling, di ba sabi ko nga dito, mukhang nagmo-move on na siya. Dahil sa nangyari. Eh, ito na rin yun, no? Sabi niya, maybe we are better off separated. So, parang tinanggap na lang niya na wala na talagang pag-asa yung connection nila dahil maraming ang against sa relasyon nilang dalawa. Kaya tinanggap na lang niya na uh, hindi na magiging sila kahit kailan. Ito, I hide my true desires for you. Ayun, tinatago daw niya yung totoong desire niya dun sa bata. So, ibig sabihin, gusto niya talaga. Gusto niya pa rin. Kaya lang nga eh, mahirap yung sitwasyon at malaki yung age gap nilang dalawa. Tapos, nangingilam pa yung magulang o angkan ng batang babae. Pero again, gusto niya pa yun. Although may iba na siya dito. May iba na siya ditong option. Eh, tingin ko gusto niya pa rin. Pero tinanggap niya na rin at the same time na wala nang patutunguhan. Dahil maraming ang sagabal sa connection nilang dalawa. Kaya somehow nag-move on na siya dito. Since may dumating na bago. Anyways, tingnan natin ano pang masasabi dito. Future pala, no? Anong future ng lalaki dun sa bago? Anong future nilang dalawa? Future outcome ng connection nilang dalawa. Tingin ko magbabalik yung ex nung bagong karelasyon.
o bagong dumating sa buhay ng lalaki. Ito. Yung ex nito, ito. Magbabalik, di ba? Pero, walang mangyayari. Nabalikan, tatanggihan niya yung offer dito. Ng reconnection, reconciliation. Kaya, yung soulmate connection o yung connection natin, partnership, bumaliktad. Hindi niya papatusin yung ex niya noong, yun nga, yung bagong dumating sa lalaki. Magbabalik yung ex niya, hindi niya papatusin. Mag-stick siya dun sa lalaki. Yun ang future outcome nilang dalawa. Ngayon, ano tayo dito? Ibang info. Tingin ko advice to doon sa, excuse me, sa bagets, na may darating pang new opportunity sa buhay niya. Sa ngayon, kailangan niyang i-dedicate ang sarili niya sa anything na pwede niyang pagkaabalahan para hindi na siya maging in pain. Kasi in pain siya dito eh. Saan ba yun? Ayun o. So, yun ang advice sa bata. Maging busy para makalimutan niya na yung lalaki. So, yung lahat ng nangyari, magsisilbing wisdom niya. Okay? Kung baga, lesson learned na lang yung nangyari sa sitwasyon na yung dalawa. Magdadagdag yun sa kanya. Yung lesson magdadagdag sa kanyang wisdom o maturity. So, yung experience na nangyari ay magdadagdag sa wisdom o maturity niya. Ganun dating. Para sa kanyang future experiences pa. Kumbaga, yun nangyari sa relasyon niya, lesson learned para hindi na maulit sa future. Ayun. Ganun dating. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Ay, ito pa pala, sorry. Hindi ko nang malimutan. Isingit ko to. Regardless kung sino ka dyan sa kwento, ang daming tao, oh. Diba? So again, regardless kung sino ka dyan sa tao na na-involve sa kwentong to. Ito yung partner or naging partner ng Pisces. Sagittarius, Capricorn, kapwa Pisces. Ngayon, sabihin natin tumama to sa kakilala nyo. Sino naman yung kakilala nyo tatama ng wedding na to? Scorpio, Leo, Virgo. Ito, totoo na talaga. Goodbye. For now.